O, diba? Sana namatay na lahat ng mga buwakan natin, ano? Sige na, magdurog na kayo. Ubusin nyo na yung pulburon. Magpakasasa kayo, bangag. Para, dapat na si bangag na yung naturba dito, di ba? Dapat nga, no? Ayun na nga po mga ka-update, yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga ka-update, reaction na DTH nagbabalik. Kasi po, lahat po na media, mapa, ABS-CBN, GMA, kahit ano po mga ka-update, tahimik po sila sa issue ng Malacanang at ng etong First Lady. Mga ka-update, lumabas na po ang ating mga video kung saan-saan. Ito nga si Lisa Marcos, kasama pang nagpa-party, itong si Tanto bago ang insidente. Kaya mga ka-update, ano po ang palagay nyo ang totoong nangyari? Nadikin nga ba talaga itong si Lisa Marcos, mga ka-update? Diba mga ka-update? Kinidnap nila ang ating Pangulong General sa ICC para takpan itong issue ni Lisa Coca. Ngayong lumabas, mga ka-update, ilang buwan lang ang lumipas? 4-5. Nag-issue naman ngayon ng sabungeros. At ang masakit dyan mga ka-update, iniipit na naman nila ang Pangulong Duterte para pagtakpan na naman itong issue ni Lisa Marcos. Kaya mga bit, yan po ang ating pag-uusapan na talaga namang nakakapang gigil mga bit. Dinadamay nila ang Administrasyon Duterte sa mga kagagawan nilang kabalbalang ginagawa nila sa labas ng bansa para lang mapagtakpan itong issue ng First Lady. Kaya mga bit, isang like, isang share, at subscribe lang. Malaking tulong na po yan. At mag-comment na po sa comment section patungkol dito kay Lisa Marcos at ating pag-usapan. Mas magandang ini-echo. Alam ka naman ako lang magbalita mag-isa. Ano yun? Mukha ka naman tanga nun, di ba? So, mas magandang ini-echo yun. Let's say, kunyari, katulad ditong pulboronic ni ano tawag dito, ni Bangag, di ba? Millions and millions of viewers na nakakita nun. Kanya lamang, mga kababayan, ito yung mga naiinggit sa alindog ko, yung mga bugaw, yung mga alpotera, dinidiscredit nila, okay? Dinidiscredit nila, sabi ni Ami, puyat na naman daw si Ami Inocencio, dinidiscredit nila at talagang hindi mo alam kung sinong kinakampihan nila. Si Lisa Tanas ba, si Bangago, ang Pangulong Duterte, na si Maharlika ay nagpapakalat lamang ng fake news, ganyan, iniiba lang mga ganyan-ganyan, pero sakay naman na sila ng sakay, di ba? Sakay-sakay ng mga Jotang Ginemes. Kaya nag-vlog na ba sila about this? May mga nag-vlog na daw. Ang problema sa mga ulupong na ito, di ba, inggit na inggit sila kasi hindi sila nabibigyan, hindi sila napapasahan itong mga expose kasi nga walang tiwala sa kanila yung tao. Baka ipahamak nila yung whistleblower na nagbigay sa kanila ng information. Kay Maharlika lang kasi nagtitiwala. Hindi ko naman yung iba, tiwala sila sa iba, ewan ko sino yun. Pero pinagkikatawalaan nila si Maharlika na kahit na gilitan ako ng liig ni Lisa Tanas, hindi ko ibubuking ang aking informante. Yun po ang pagkakaiba namin. So ngayon, saw-saw suka ang mga buwaka ng Ginemes. Okay, tapos ngayon, ang sabi nila, si Reyna, anong oras sa Pilipinas? Oo nga, alas 8 daw siya mag-vlog. Sasali nga ako doon. Anong oras sa Pilipinas ngayon? Okay. Hindi ba, pwede naman tayo lumipat doon mamaya. Madali lang naman kausap. What is the time in the Philippines now? Manila? Magla-live na sa alas 8. Sorry, Reyna. Nasali ka na lang dito, Reigns. Tawagan ko lang siya mamaya. Okay, ngayon, here we go. Balikan natin yung pangyayari dito kay Tanto ko na ito. Siyempre, nung inilabas ko ito, wala pang coroner's report. Wala kasi fresh na fresh.
March 8 kasi naganap yun. Tapos, di ba, dinelay nila ang pagtawag ang isa yung sinabi ko sa inyo, dinelay nila yung pagtawag ng police dahil nga nataranta sila. So, nalaman natin, it was an accident daw yung reason. Ano yung accident? Di ba? Pinatira ba muna si Tantoko, tapos pinalo nila or hindi, wala nakalagay sa coroner's report yun. I mean, accident, pero hindi naman sinabi kung anong klaseng accident. So, we have to wait for the final coroner's report. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, nung inulat ko po ito ay March 10. A day before, actually madaling araw naman tayo nagbablog, no? So, a day before naman ay pinadukot nila ang Pangulong Duterte. So, balikan lang po natin. Ito po yun March 10, at kailangan i-claim ko na ako po ang unang nag-vlog nito. Hindi naman ito pasabihan na kung sinong unang nag-vlog, kung sinong unang sumakay. Kaya nga nung si Dean Chase ay binlag ito, tuwang-tuwa ako. Kasi hindi lang ako isa lumalaban. 'Di ba? Si Dean ang tapang, Lisa Tanas. Ganito, ganyan, 'di ba? Ang tapang-tapang ni Dean, may babae pa yata isang nag-vlog na may pinresent din siya. I was busy in The Hague. Kaya sabi ko, kung hindi ko natutukan yung mga issue, dapat at least may magtutok. Which is si Dean, ang talagang, habang ako yung nagkikipaglaban naman dun sa The Hague, di ba, alam nyo yun, siyang bumabakbak dito. Ako naman, syempre wala pa akong result, alam naman paulit-ulit lang yung vlog natin, di ba, wala pa namang hawak ko yung result, nasabi ko naman na sa inyo, di ba, iba din yung information niya nakuha, iba rin yung sa akin. Ako, I was just waiting for the coroner's report. And today, although binigyan tayo ng coroner's report nga, itong pinakita natin sa inyo the other day, pero wala pa rin, pending pa rin. And now, nakita natin sa online, finally, ay meron ng linaw na pulboronic talaga ang dahilan. So ito na, pakinggan nyo to si Maharlika. March 10 ito, nang in-expose natin. Balikan natin. Ito, mga palangginging. Dapat mag-live tayo sa Instagram, pero ayaw niya. Ayun, nag-go live na. So paki-follow ang aking Instagram sa Maharlika_official. Okay, mga kababayan, ang ating, remove na lang natin to. Alright, remove na lang natin yan. So, mainit-init na mga balita mula dito, na mga chika boom boom, mula dito sa aking upuan. Alright, so binabati natin ang ating mga palangga. Okay, si Bernadette Remando from Finland, si Miss Jeneline Rodriguez, si Braxda Pogi, ayan. At saka si Rebecca Ugata. Ano ang mga naulinigan ninyo mga chika boom boom? But syempre, bago ang mga eksenang kaganapan, huwag niyong kakalimutan ang ating palangga. Okay? Ang ating palangga. Asan ba yung aking palangga? Alright? Pwede si Marlica. May nakuha tayong report. Actually, nakuha ko kasi yung report kaninang madaling araw dito sa Amerika. So, hindi pa tayo makatawag sa mga departamento dito sa Amerika kung saan sinubukan kong tawagan ang Los Angeles County Coroner's Office. Nag-inquire na rin tayo online. May mga nakakausap tayo mga detectives. So, may idea pa kayo kasi allegedly, mga kababayan, okay, may nategi. Yan na yun talaga. Dito sa Amerika, sa isa sa tanyag na hotel sa Beverly Hills. Okay? Sino yung nategi or nagurgur? According sa report na nakuha natin, na galing din sa circle ni Liza Tanas, nakasama nila, di ba, nandito si Liza Tanas sa Amerika, kung saan umattend sila ng Manila Film Festival. Alright? So mga kababayan, meron daw silang kasama, di ko lang alam kung na-report na ito, baka huli na ako, I'm not sure, kasi kare-receive ko lang ng information ng madaling araw. So, naghanap ako, may mga kinontak tayo to verify the information. So, bago ako mag-vlog, medyo na-delay tayo, tinatawagan ko pa yung isang departamento dito, isa sa authorities.
Kasi gusto kong i-confirm kung talaga bang may namatay o nagurgor na kasama ni Lisa Tanas. Although nakakuha tayo ng case number, mga palangga, sa namatay at natagpuan nga ito sa isa sa mga tanyag na hotel dito sa Beverly Hills. So dahil hindi pa kompleto yung report natin, gusto ko lang i-inform sa inyo na napakamahalagang malaman ng sambayan ng Pilipino na kung ito ay totoo na ang kasama ni Lisa Tanas doon sa kanyang mga event ay namatay dahil sa overdose ng pulburon, mga palangga, ano ko lang itong information dito. Okay? Kasi, mga pagkababayan, hindi ito dito sa Amerika basta maiko-cover up ang pagkamatay ng isang tao, lalo na kung ito ay kaduda-duda. So napag-alaman ko sa aking informante na itong kasama ni Lisa Tanas at kasama ng mga politiko, di ba? Di ba nakita nyo, pinost ko sila Jingay, sila Chis Escudero, at ang iba pang, ang dami nila ng mga politiko at mga artista. So definitely alam nila yung sinasabi ko. But hindi ko lang alam kung sino itong namatay na ito. Chika ko lang yan. Okay? Chika ko lang yan kung hindi alam kung sinong namatay na ito. Kasi nga, mayaman yung mga yan. Okay, pag binanggit mo yung pangalan, ang panakot nila kaso. Since wala pa talaga akong report dyan, wala pang akong hawak na ebidensya during the time, nga tulad ngayon na meron talagang nakalagay sa website ng Beverly Hills Los Angeles Coroner's Office, na siya nga ay namatay daw sa manner of accident. Di pa natin alam kung anong klaseng accident, natipalok ba siya, namuumo ba siya sa CR or what, ay hindi pa natin siya pinapangalanan dyan at nga dahil sa pulburon. So talagang nag-iingat din tayo dahil ang kalaban natin, lalo na si Lisa Tanas na yan, ay demonyo yan. Pero during that vlog, alam ko na kung sino yan. Just hindi naman, syempre lola, yung mga maangan kunyari para hindi matusok ng mga bangag. Okay, go. Maharlika, go. Bata pa. Batanda pa ako actually. Nasa 40s lang daw. Kasi dito sa Amerika, actually, pwede mong ma-verify ang cause of death ng yung cause ng pagkamatay ng isang tao. Yun nga, nagtatawag na ako sa nag-inquire na rin ako sa Los Angeles Department of Medical Examiner or yung coroner na tinatawag. Kasi dito mga palangga, pwede mo rin titignan, depende kung pagbibigyan ka, depende sa purpose mo. Nag-check na rin ako dito sa California Department of Public Health Vital Records. Lahat, tinignan na natin kung totoo ba yung report na ito na may namatay dahil sa pulburon overdose. Nakasama ni Lisa Tanas itong taong ito. Now, ang question, saan sila kumuha ng pulburon? Diba? Tanong ko rin kanina. Sila ba ay may bit-bit na napulburon mula sa Pilipinas? Nag-smuggle ba sila? Nag-puslit ba sila? Ng sarili ko. Diba? Sino ba ang kasama ni Lisa Tanas? Kasama ba si Bangag? Kasi may immunity yan eh. Hindi mo pwedeng hindi na chine-check ang mga bagay na pag-usapan na natin to ng presidente o ng mga certain cabinet secretaries kasi may immunity sila. They can they can come and go sa isang bansa na may bitbit. Sabi ko nga dati, kahit bangkay ang bitbitin nila o pulburon, ganyan-ganyan. So, ito pa ang sistema, mga kababayan. Allegedly, nung namatay itong taong ito, allegedly pulburon overdose, nataranta ang mga buwaka ng ina. Good. Hindi nila alam kung anong gagawin nila kasi hindi nila mako-cover up dito kung ito ay totoo diplomatic immunity. Yes, tama. So, 7 hours after the death, okay? Nitong taong ito, tsaka na lang daw nila, di umano, ni-report sa authority. Kasi hindi nila pwedeng pagtakpan. Alam nyo, nagja-jive talaga. Kasi di ba accident daw ang sabi ng pagkamatay. Kaya hindi ka agad-agad na report. Di ba 70 hours ang delayed
Then now, nalaman natin, aksidente ang dahilan. Then may nakitang pulburon sa kanyang toxicology test. So, kitang-kita nyo na ang ating talagang puting ahas, mismo nandoon sa pangyayari, nasa, circle nila, not really inside the nagsisession, talagang nagsasabi ng totoo. So, kita nyo yan. Kaya nire-recap natin, sa kapapasok lang, nire-rewind natin para maintindihan nyo, para ipakita ko sa inyo yung resibo na ang laban natin ay dibdiban. Hindi pera-pera lang or donation scam or salamat PRRD. Tapos kinakwartahan kayo. Alright? Okay, go, Marlica. May mga tumangka na ibalik ka agad ang bangkay sa Pilipinas. But you cannot do it in America. Yes. Okay? Kasi dadaan ka sa proseso. Kapag suspicious ang kamatayan ng isang tao, mga palangga, kasi hodang ikaw ay powerful na personality. Go, Marlica. Ligan na natin dito. Go, Marlica. Go, kaya mo yan. Alright. Kaya mo ilang Kasi pasok hodang laban. ikaw ay powerful, artista o whatsoever, hindi ka makakalusot. Remember si Gene Hackman, di ba? Namatay si Gene Hackman. Well, artista yun. You know that already. Yung una, ang daming suspicious din. Baka na gas poison or, kung ano man. But later on, na-rule out na, it's a heart problem. Dalawa sila kasama sa bahay. So, iniimbestigahan. So, ayon sa ating source, kaya hindi pa mauwi-uwi ang bangkay. I don't know kung sino kasi hindi ko naman lahat kilala yung mga amiga ni Lisa Tanas. Alright? Hindi natin alam kung babae o lalaki. Yung iba nagmamaang-maangan no? Kayo talaga. Sure, maangan din ako, bakla. Pero ito ay mayaman din na tao well, ang dami kasing pwedeng angle. Baka naman itong taong namatay ay matino, tapos pinalaklak at sinalaksakan dito ng pulburon. So yan ngayon ang problema ni Lisa Tanas. Alzheimer's and pacemaker, yes, sabi ni Duquesa. Yes, si Gene Hackman. So ito ngayon ang problema ng Marcos Bangag administration. Paano ngayon ninyo pagtatakpan na may kasama kayong nategi, Yes. dito sa Amerika pa nategi sa Los Angeles and sa Beverly Hills. Social ang kinamatayan. At least, namatay ka sa Beverly Hills. Saan ka namatay? Ay, hindi ka na pa napakakasagot. Saan namatay yung friend mo? Doon sa Beverly Hills. So, ang question dito, mga kababayan, kung ito ay may katotohanan, I think totoo na may nategi, no? Kung ito ay allegedly 7 hours na report, ang kanyang kamatayan, may mga titignan na anggulo ang authority. Pwedeng nag-obstruction of justice. Di ba? What you call it? Tampering, pagtatakpan mo, baka gusto nilang sabihin, inatake sa puso. For sure, baka yun kung sa Pilipinas kasi, pwede nilang palabasin na inatake sa puso o na ganito na ganyan kasi nababayaran lahat ng kapulisan. Pero dito sa Amerika, mga palangga, hindi mo pwedeng harangan o hindi mo pwedeng i-cover up yung pagkamatay ng isang tao. Kasi mananagot ka. Kaya I hope managot si Lisa Tanas dito dahil kasama niya ito. According to our report. Kasi magkakaroon, kaya hindi pa na-release ang bangkay ayon sa aking informante kasi pagdududa na may foul play. Kasi nga, bakit 7 hours after lang nila ito inireport? Yes. Itong pagkamatay ng... Maputol ko lang. Kaya kayo dyan sa Pilipinas, kayo lahat talagang dapat i-push natin na mag-hair follicle test ang mag-asawang Bangag at ang mga cabinet secretaries. Pasama na dyan si Escudero at si Frasco at lahat ng mga naging kasama niya sa Beverly Hills. Kasi sama-sama sila. Baka maya, sama-sama silang, nagsinghot. Diba? Wala nang kredibilidad ang bangag na gobyernong ito. Magsalita na kayo, kumilos na kayo, bago pa maging singhuter ang inyong mga anak. Ayan, gigil na naman si Marlica. Go. Taong ito. Ngayon, mga palangga, okay? So kung ganito ang kanilang ginawa na pinagtakpan nila, yung mga nakapaligid, whether artista, si Lisa Tanas, o kung sino man ang mga kasama nila, mga politiko, lahat yun iimbestigahan kung sino ang kasama ng taong ito nung namatay siya, bago siya namatay.
Dito talagang, ano yun, kaya yari kayo mga putang, ay mga buwaka ng ina ninyo, mga addictos kayo. Baka nga kasama pa si Bangag dito, hindi natin alam, nagsekreto lang eh. Hindi in-announce ang kanilang yung pagpunta dito, hindi natin alam, baka tumitira sila. O, di ba? Sana namatay na lahat ng mga buwaka ng ina, no? Sige na, magdurog na kayo. Ubusin nyo na yung pulburon. Magpakasasa kayo, Bangag. Para, dapat na si Bangag na yung naturba dito, di ba? Dapat nga, no? Dapat Pinahabol talaga ng karma, sabi ni Dalia Munro. So ngayon, mga palangga, okay? Kasi pwedeng maraming pananagutan yung mga taong nakapaligid dito sa certain taong ito bago siya namatay. Kasi hindi natin alam. Baka nga mamaya inosente, maraming anggulo. Baka mamaya napraning si Satanas. O laklakin mo tong pulburo na ito. Salaksakin mo to kasi ang daming angle. Ang daming angle kaya hindi ma-release ang bangkay nitong taong ito, mga palangga, dahil nga sa ganitong klaseng circumstansya. Mga kababayan. Right? Actually nakabuo na ako ng may in-email na rin ako pero na lang muna to. Secret na lang ba muna ito kasi baka maharang na mga Jotang Genemes. Kasi dito talagang pwede kang dito talaga sa Amerika, marami kang pwedeng tawagan na mga numbers na talagang pakikinggan ka kasi concerned ka eh. So na-report ko kanina, may tumawag lang ako, nasabi ko may certain na namatay na taong ito. Sabi ko, allegedly, dito sa area na to. Ayun, wag na muna natin pangalanan ang hotel. Basta na sa Beverly Hills area. Itong namatay dito, sasabihin ang baka ng inang Clarissa Taratara, fake news si Inday Sara, fake news kami. Ano yan? Nyeta kayo? Ano man ginagawa nyo, mga brusko? Wala kayong kwenta. Pinasweldohan kayo ng doble-doble ni Pangulong Duterte, hindi nyo kayang ipagtanggol ang bayan sa adiktos na si Bangag. Ayan, March 10 yung video kong yan. Mga buisit. Sige na, March. Ganito, sabi ko, allegedly, kasama ito, mga Jotang engineer na ito. At yun nga, yung nag-report sa akin, doon din isa din sa mga kasamahan nila. Di ba? So, ang pinakatanong natin ngayon, mga kababayan, sino itong namatay na ito? At kapag ito ay inulat, dapat cause of death, number 1. Ayan, yun ang pag namatay ang isang tao, hindi ka lang pwedeng ipagdasal natin, kaluluoy, naku, bigyan nyo kami ng privacy, that's okay. Pero if you are, let's say for example, kung ito ay ipapublicize mo, dahil syempre, alam mo na, yung mga tanyag, yung mga yaman-yamanan, na ipapublish talaga yung kanilang mga kamatayan. Pero, kapag nagbabalita ka, cause of death, place of death, time of death. 'Di ba? Hindi ka pwedeng namatay siya. Na ikikip-hanging mo, magbabalita ka na hindi mo alam. But pwede naman yung, namatay si Gene Hackman, okay, doon sa ano ba siya, Texas, no? Is it in Texas? Si Gene Hackman, yung may lugar niya, sa bahay niya and everything. Ang hindi lang na rule out, okay? Dali. Just to make it sure. Well, hindi mo naman bigay ng sympathy si Bangag. Google. Yung mga hayop na yan. Never sila nagbigay ng sympathy. Dalawang importanteng balita natin na may papakita ko ebidensya sa inyo ngayon. In short, karma, sabi ni New Mexico pala, not Texas. Sa Santa Fe, New Mexico. Okay, tamo. Eto, artista. Yes, Adele. So, artista, namatay siya sa New Mexico. Yung cause of death yan, na-delayed kasi inimbestigahan. Then, yung time, na-estimate na and everything. Pero itong ganitong pangyayari sa pinag-uusapan nating tao, dapat kapag ito ay inulat, kasabihin mo kung saan siya namatay. Saang area, saang lugar. Sa Beverly Hills ba? Sa Koreatown ba? Sa Santa Monica ba? Sa Pacific Palisades ba? Sa Cerritos ba? Hindi mo pwedeng broad namatay sa Amerika. Yun It's part. Ang laki ng Amerika. Ulul. 50 states.
Di ba? Baka maging 51 states pa kayo. Alright? So, eto yung nakaano sa atin na impormasyon. Ang question ngayon dito, may mananagot ba sa pagkamatay nitong taong ito? At ang pinakamatinding tanong, saan sila kumuha ng pulburon? Exactly, Kasi Maharlika. kung namatay siya, dahil kung ito ay ma-confirm ng coroner's office dito sa Los Angeles na siya ay nagurgur because of the pulburon, definitely bawal yun, illegal substance yun, iimbestigahan ngayon yung kanyang mga taong nakapaligid siya o yung bago siya namatay. Truly. Di ba ganon? Ganon ang pag-iimbestiga. Actually, naman yan, universal approach yan. Sa Pilipinas, hindi lang yan nangyayari kasi ang mga buwaka ng ina, tapal ng tapal, huwag mo nang ilabas yan, sabihin mo na lang, nadulas, or sabihin mo na lang, natake sa puso. But not in Los Angeles, not in America, darling. Yeah. Kasi iimbestigahan lahat ang nangyari. I'll tell you a story. Go, May Maharlika. friend ako. Okay, bagong-bago pa lang siya dito sa Amerika. Ano yan, Maharlika? Okay, nurse din siya ng bonggang-bongga. So, nung bago pa lang siya dito sa Amerika, mga palangga, ipinasok ko siya ng one-on-one caregiving job dito sa pasyente ko. Okay. Nangyari ito in I mga remember 2009. Nilinis Okay, na yung 2009. crimes. Wala namang So, yung crime. pasyente niya, namatay. Pero matanda na yun. I just forgot kung bigla na lang ba tumigil yung kanyang paghinga. 90-something na. Okay. Nilinis na yung namatay yung pasyente. O, sige na nga, wag ko na unahan si Maharlika. Sige, Maharlika, ibigay ko na yung floor sa'yo.